Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. So mayroon dumayo dito sa atin. Si bro galing pa yan ng... Saan galing bro? Quiapo. Yeah, galing pa si bro ng Quiapo. So mayroon ngayong araw kasi mga bro, nandito sa Idol. Mayroon kami home service sa Nagkarlan at saka sa Kabuyaw. Pagbuka, kaya dito kami natulog. Pagbukas ko, nandito na si bro, sakto galing siya ng Quiapo. So alas 3 siya umalis sa Quiapo. Ayun, nakarating siya dito ng alas 5. So ang problema nito mga bro kasi, kung makikita nyo, bago po yan, brand new or cash niya binili. So nagka-problema yung kanyang charging mga bro. Okay, so ngayon ayusin natin yung kanyang charging kasi ngayong linggo babiyahe din sila ng pauwi ng Tacloban. Tacloban ba yung bro? Uwi mo ano? Tacloban. Yan, okay. So bago natin umpisahan mga bro yung ating video ngayon, yung mga bago pa na sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Yeah mga bro, kung mapapansin nyo, bago pa siya. Ngayon, ang plano sana ni bro puntahan si Katropa. Ayan, tropa natin yan si Katropa Alin. Kaso nasa Pangasinan nga, yan ang layo. Kung galing ng Quiapo, nasa 200 kilometro. Sabi ni bro, hinanap niya yung pwesto natin. Buti nga, naabutan niya ako kasi palis na sana ako So galing sa kanya, papunta dito, nasa 74 kilometers lang. Ayan, so dito mga bro, sa kanyang Smash, pinagawa niya na kasi ito sa kasa. Ang sinasabi ng kasa, palitan daw ng battery. Kaya bago rin ang battery niyan. Bro, asan yung battery na ano mo? Papakitingin niya. Yung dating battery niya na pinalit mo. Oh, yung original. So, bumihira man kasi mga bro masira yung battery. Hindi basta-basta bumibigay yan. Lalong-lalo niya, brand new. Ilang buwan na to sa'yo bro? Ilang buwan na to mong motor? O, taon na rin? Nabilit ko November, pero nagamit to November nung last year. Ano, May pa lang ngayon pero nagamit November, December, January, February, March, April, May. 6 months pa lang pala. Papatak. Pero nagamit ko to January pa lang, mag-February. Ano yung January? Ayan. Ito yung kanyang battery mga bro. Ngayon dito, ang naka-install lang naman, cellphone charger, tsaka mini driving light. So pakita ko sa inyo mga bro yung... Minsan daw kasi 7 volts na lang, minsan 8 volts na lang yung battery. Ngayon, check natin mga bro Ayan o. So 10 volts ang kanyang battery. Ngayon susukatan natin ang tester yan. Actual natin kung ilan talaga yung voltage lumalabas. Ngayon subukan natin paanda rin mga bro Madali lang din naman ayusin yung mga ganito mga bro. Kaso nga, bago pa kasi. Kaso nga, sa Smash mga bro, lagi kong na-encounter kahit sa Raider 150 sa Smash. Pag nagkamit kayo ng mga mini driving light, tapos nakabuhay ang ilaw sa gabi, kinabukasan hindi nyo na mapupu-start yan. So marami na ako na-encounter na ganyan. Ayun yung battery, bago pa Charge natin mamaya. Ayan, umaandar na mga bro. Ang charging niya ay 11.2. Umaandar yung motor. Paano pagbuhay yung ilaw? Ayan, 9 volts lang, 10 volts 9, 10.2. So ang problema nito, pagka ganyan ang voltahe mga bro, hindi nyo na maipupush start yan. Ayun pag nagpo-push start tayo, patay ang mga mini driving light So may problema talaga, di ba? So ayan yung ayusin natin mga bro. Ngayon, bro, ayusin natin yung wiring nito Ayusin natin. Kasi normally dapat pag inupo yan, patay na rin yan Hindi, dito yun, may ano kasi may switch. Ayusin natin yan, kailangan. Kasi paglaruan ng bata yan bro, kahit wala sa susi, pag binuhay yan, wala malulubatan ka. Tsaka pwede makicharge. Halimbawa, dala mo yung susi, pwede ako makicharge sa'yo, di ba? Kaya mali pa rin. Ayusin natin yan mga bro, okay? So ngayon, ang gagawin natin dyan mga bro, tanggalin natin ito, tsaka yung anuhan. Meron naman tayong tutorial sa YouTube niya kung paano kalasin lahat ng pairings ng Smash. Kahit yung old, kahit yung bago. Para-peras lang ang proseso niyan, ang pagkakalas.
mga bro, kung nakikita nyo, bali nakalas na natin yung kanyang batok, tapos yung cover dito. So ito mga bro, kahit hindi natin tanggalin kasi lahat ng wire na kakailanganan natin ay nandito na. So ngayon, maglilinis din pala tayo ng karburador. Kaya papalinisan na ni bro yung kanyang karburador, ano. So ngayon, ang gagawin natin mga bro, diba kanina nakita nyo 11 volts. Ngayon, i-actual natin dito sa tester. So gagamit tayo ng Sanwa na original na tester. Susukatan natin yung kanyang battery. Yan. So set nyo lang ito mga bro sa DC. Yan, sa direct current kasi direct current yung battery natin. Yan o. Yan, try mo bro. Yung pula, kabit nyo lang sa positive. Yung itim sa negative naman. Ayan o. So talagang 10.8 volts ang actual voltage ng battery natin ngayon. Buko natin pandarin. Pandarin mo nga bro. Nasaan yung susi? Uy, nawala na yung susi bro. Grabe, linis oh. Alan nyo, bago pa nga talaga ito. Bagong bago pa talaga ito mga bro. Alan nyo, nagloko na agad. Pero sa bagay may mini driving kasi. Ngayon paanda rin natin mga bro. So ang charging, ang battery natin ay 10.8. So tingnan natin kapag umaandar. Okay. Okay, ikabit mo. Oh, 11 talaga mga bro. 11.1. Hindi lang nag-charge. Dali natin i-rip. Oh, meron din. Kaso mahina. Okay, ganito yan mga bro. Dito tayo sa may unahan. Kasi yung battery natin, ang pinaka-charger niya nandito sa unahan. Dito tayo bro. Tingnan natin kung yung 11 doon, 11 din dito. Kasi usually mga bro, dito nang gagaling yung ano yan. Dito yan nang gagaling yung charger. Yung may 4 na wire ito mga bro. Ilagay natin sa kulay pula at saka doon sa kulay itim. Yan yung positive negative ng ating Suzuki na mga Smash. Okay, try mo bro. Hanapin mo lang dyan yung kulay pula at saka yung kulay itim. Check natin ha. Ngayon, pagka dito nag-charging, ibig sabihin yan, putol yung wire papunta doon sa battery mga bro. Pero kapag ka hindi, abay problema talaga. Nakasaksak na yan. Wala pa bro. Wala, nagaling muna ito bro para maganda. Yan. Yan kasi mga bro yung ating regulator rectifier. Yan naman yung nagcha-charge or yung nagbibigay supply sa ating battery. Yan o. So mayroon siyang 4 na wire. Yellow, puti, pula at saka itim. So yung pula na yan, papunta yan ng battery dapat. Check natin 11.8. So talagang hindi nagcha-charge mga bro. Yan o. Try natin i-rip. Umaandar ang motor ha. Umaandar ang motor. Ayan o, 12.7, 12.8. Yan, nagtitracy din siya mga bro. Ang problema nito, kapag bukas ang mini driving, wala na. Ayan o, naka-minor kasi yan. Dapat nagtitracy yan eh. So yun, pag nire-rev siya, tumataas naman. Ayan o. Nagtitracy din naman siya. Kaso nga, itong motor ay may load na. So hindi na pwede. Hindi naman sira itong mga bro rectifier. Ngayon, i-check natin. I-check natin mga bro yung kanyang stator. Patayin muna natin. Yan. So dito mga bro, sa Smash, meron ditong wire. Ayan, hanapin nyo lang dito yan. Meron dalawang socket yan dun sa kabila. Tapos kuha tayo ng test light. Yan, kuha tayo ng test light mga bro. Check natin yung kondisyon ng stator kung maganda pa or mahina na. Pero kung napapansin nyo naman, umabot naman siya ng 13 volts. Kaso kasi itong mga bro, mga Smash, hindi siya talaga tumatagal. Kapag ka nagkabit kayo ng mini driving light, kapag kaabuhay yung mini driving, talagang nalulubatan. So napakarami ko nang na-encounter na ganyan mga bro. Kaya siguro ang pinakamaganda nito, full wave na natin to. Palitan natin ng malaking rectifier. Tapos imubudify natin yung stator. Patayin na test light. Yan mga bro, so gamit tayo ng test light ano. Ito yung wire galing ng stator. So meron dalawang socket dito. Yung blue tsaka yung green, yan yung ating pulser. Okay? Tapos yung kabilang socket naman, yung puti at saka yung dilaw. So ang kailangan natin dito mga bro, itong dilaw na may puti. Tanggalin natin, tanggalin mo bro. Yan, okay, so natanggal na. Ito mga bro yung galing stator, no? Itong dalawa napapasok. Ito na yan. Diba meron ditong puti at meron din dilaw. Ayun na yan, ito na yan. So ang gagawin natin mga bro, yung test light ikabit natin sa negative. Yung test, yan, kabit natin sa negative.
Ayan. Tapos yung dulo ng test light, ilagay natin dyan sa kulay itim. Ako magkikik bro. Babe, tuloy na. Yan. Ibit natin dyan sa dilaw or sa puti, kahit alin dyan. Diba, nasa negative yung test light. Yung pula or yung puti, dapat iilaw yan. Yan. Ganyan dapat. Ano yan, yung pula? Ay, yung puti. Puti. Yan, yung dilaw. Try mo yung dilaw. Dapat ilaw pa rin yan mga bro. Yan, di ba? Kabilaan para sa ilaw. Ibig sabihin, maganda yan. Pero may isa pang troubleshoot mga bro para malaman natin kung sira stator. Itong test light, ikabit natin sa puti or sa dilaw, kahit alin dyan. Ayan, dito. Yan. Ayan naman mga bro, dapat hindi ilaw yan. Yan, ikabit mo sa ano bro, sa puti. Yung isang test light, kakabit sa dilaw. Yung dulo ng test light naman, ikabit natin sa puti. Ayan, dapat iilaw. Ngayon, pag umilaw yan, problemado si bro. Oh. Ayun. Wala. May kunti na. Ayan bro. May kunti na. May kunti na yan bro. Bro, may kunti na. Nabago-bago tapos. Napatagal kasing ganon bro. Napatagal na ganon. Pati niya. Ayan, Meron ng kunti. Ayun. Meron ng konti mga bro. Kita nyo? Para wala nang ano. Ano ba yung stator? Kita nyo? Hindi, may solusyon tayo dyan bro. Para di ka magpalit. Populip natin yan. Kung mapapansin nyo mga bro, meron siyang kaunting ilaw. Ano? Kunting-kunti pa lang naman. Eh, palaki ng palaki yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan mga bro. Ano gagawin natin? Full wave na natin yan mga bro. Kaysa magpalit tayo ng bagong rectifier, nasa 1.7 na. Stator niyan mga bro, medyo mahal. May higit 1,000 yan kung sa Suzuki tayo. Ngayon, ang gagawin natin dyan, solusyon na napakalupit. Full wave. Full wave natin yan mga bro. So, i-modify natin yung stator. Tapos papalit tayo ng mas malaking charger dito para matapos ng problema ni bro. Okay? So sa pag-full wave mga bro, alam ko napakarami akong tutorial kung paano mag-full wave ng Smash. Kapares lang siya ng Raider J, ng Shogun, ano ba, ng Smash. Kahit yung pang wave tsaka SRM, halos pare-parehas lang din ang proseso kung paano mag-full wave. Dito tayo mga bro. Sa pag-full wave mga bro, tanggalin nyo lang tong crankcase cover, tanggalin nyo tong shifter, tapos tanggalin natin tong wire. Ayan. Titirahin mo na yan bro. Tapos kuha kayo ng lagayan kasi mayroong tatagas na langis dyan. So habang tinatanggal ni Idol yan, wawiringan natin yung ano, kukuha tayo ng regulator rectifier para wiringan na natin yung kanyang Yung stator. nakalagay ko lang kagabi ay sa kahapon. Kahapon lang. Oo. Isa, linig mo bro. At binili ko pa sa Shopee yan, tag 300 megit, 380. Ano ba langis nilalagay mo dyan bro? Advertising nila na pangpalakas daw. Papalaka? Matipid ng gasolina. Anong brand? Di ba yung ano yung X-Star? Yan mga bro, so kung makikita nyo, bali natanggalan natin yung kanyang stator. So instead na magpalit tayo ng stator kasi meron ng tama, ipo-full wave natin yan mga bro. Ang tanong, paano mag-full wave ng stator mga bro? Ganito lang, napakadali lang. So dito, kung mapapansin nyo, yung wire natin, di ba? Meron tayong dalawang sakit, isang blue at saka yung isang green. Yan yung ating pulser, ano? So ang trabaho niya, siya yung nagbibigay ng trigger siya yung nagbibigay ng signal sa CDI kung kailangan na maglabas ng kuryente. Kaya pag sira to, hindi andar ang motor mga bro. Itong dalawang wire, ito yan. Nakahiwalay naman siya. Ayan, ito yung nakatutok doon sa may magneto. Di ba yung magneto natin may kuntil, ito yung nakatutok doon. Oh. So nagre-release siya ng 3 to 5 volts ang nilalabas ng pulser. Ngayon, hindi natin papakialaman yan. Ngayon dito, meron dalawang wire din. Ayan, yung yellow at saka yung puti. Yung yellow,
May mapapansin kayo dito mga bro, yung yellow, meron dalawang wire tapos may isang wire na nakakabit. Ito yung yellow. Yan yung tinatawag na light coil. Okay? Tapos yung kabilang wire, meron tayong winding. Paglabas niya, kulay puti. Ayan yun naman yung charging coil na tinatawag. Yung dalawang wire na yan, papunta po yan ang regulator rectifier. So pag nagpo-full wave mga bro, kaya pag sinabing full wave mga bro, lahat ng coil na yan gagamitin natin. So normal kasi ang nangyari dito sa ating stator, yung puti, yung pinakaumpisa. Ito yun. Ngayon, umikot siya dito sa mga magnetic wire. Paglabas niya, ito yung dalawang wire. Diyan lumabas yung yellow. Iikot ulit siya, paglabas niya, ito yung ground. So ang gagawin natin, lahat ng coil na yan gagamitin natin. So magmula dito, puputulin natin tong dilaw. Okay, puputulin natin yung dilaw. Puputulin natin yung body ground. Pagdudugtungin natin yung dalawa na yan para lahat ng coil magamit natin. Ganun ang discarding gagamitin natin dyan mga bro. So sa lahat ng full wave, lagi kong sinasabi sa inyo, ang lagi nyong papakialaman is yung kulay dilaw. Wag nyo nang gagalawin yung kulay puti kasi yan yung starting coil. Yan yung pinaka-umpisa. Yung puti, wag nyong gagalawin yan. So ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung nakita ko sa inyo bro, para alam nyo mga gagawin nyo. Doon sa mga motor na naglulubat, nagpalit na kayo ng battery, nagpalit na kayo ng charger, nagpa-rewiring na kayo, nalulubat pa rin. So mag-full wave na kayo mga bro. Yun lang ang pinakamagandang solusyon dyan. Pero ito mga bro, kailangan tama ang kabit nyo. Kasi pag once na mali ang wiring nyo, sabog ang CDI, sabog ang stator. Mahal din kasi ito mga bro. May kamahalan din ang pisang ito. Kaya kailangan tama yung gagawin nyo. Uulitin ko, yung dilaw puputulin natin, yung ground puputulin natin. Sila yung pagdudugtungin natin na dalawa. So magiging floated na. Kumbaga wala na siyang connection. Ito kasi mga bro, pag once na tinurnilyo natin yan, dahil yung isang wire nakakabit dito sa bakal, pag tinurnilyo natin yan, nagkakaroon siya ng ground. Kaya kung mapapansin nyo kanina, yung tinetest light natin, pag test light natin, pag kick ko, umiilaw yung dilaw. Diba? Yung umiilaw din yung puti. Ngayon, pag na-full wave natin, check ulit natin. Papakita ko sa inyo yung difference or yung pagkakaiba nun half wave tsaka dun sa full wave. Okay, so tirahin na natin. Gawin na natin to. Ayan mga bro, so welcome back po tayo. So bali tapos na po natin gawin yung ating pagpo-full wave. So ulitin ko, yung dilaw pinutol natin. So dinugtungan ko ng wire, kaya inikot natin. Tapos kinabit natin dito sa ground. So ganun lang kasimple. Simpleng-simple mga bro, kahit hindi kayo pumunta siya para magpagawa, kayang-kaya nyo na pong gawin yan. Okay, so ngayon naman mga bro, ikakabit natin to sa motor, ibabalik na natin. Tapos doon naman tayo sa pagwa-wiring ng regulator rectifier. So tara. So ako nang gagawa nito kasi si Idol, si bro, meron ding pinupull wave na Mio. Ayan, so full wave din sa Mio yan. Meron tayong mga video sa YouTube niya kung para malaman niya kung paano ang tamang pag-full wave ng Mio Sporty at Salty. Right. Ayan mga bro, kung makikita nyo, bali naikabit na natin yung crankcase cover at yung ating shifting pedal at saka yung ating footrest. So ngayon, ito yung wire na dalawa. Doon tayo sa kabila para makita nyo mga bro. Ngayon, bago natin wiringan, papakita ko sa inyo yung difference or yung pagkakaiba ng full wave saka sa hindi full wave.
Okay, para magkaroon po kayo ng idea. Ito yung wire na galing ng stator, di ba? So kanina, nagamit tayo ng T-slide. Kung naalala nyo kanina, nagamit tayo ng T-slide. Yung ground, ito yung clip ng T-slide, kinabit natin sa negative. Tapos kung mapapansin nyo, kanina umilaw yung dilaw. Okay? Kanina umilaw yung dilaw, yun yung naka full wave. Ngayon, ulitin natin yung proseso. Yung T-slide, kabit natin sa negative. Tapos yung yellow, ikabit natin dito sa T-slide. Tapos i-kick natin. Kapag full wave, dapat hindi yan iilaw. Okay, kick natin. Sipain natin. Ay! Nasipa nga yung cellphone. Ayan, check natin mga bro. Check nyo yung T-slide natin. Dapat hindi yan iilaw. Okay. Ayan. Kita nyo, hindi na umilaw yung T-slide natin. Pansinin nyo, kiki ko, hindi na umilaw yan. Okay. Ibig sabihin, good, maganda yung pagka-full wave natin. Check natin yung puti. Puti. Yeah, kung mapapansin nyo mga bro, hindi na umilaw. Ngayon, itong clip, ikabit natin dito sa dilaw. Or sa puti, alaman sa dalawa. Okay, tapos ikabit, yung isang T-slide naman, ikabit natin sa kulay puti. Yan. Ngayon naman, dapat umilaw siya mga bro. Okay, dapat umilaw siya. Check natin. Yun. Kita nyo? Yan o. Okay. Yan o. Lapit natin. Medyo madilim lang. Maliwanag na kasi mga bro, mainit na eh. Ayan, pansinin nyo ha. Pansinin nyo. Okay. Yan o. Yan. 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 Kung mapapansin nyo mga bro, umilaw siya. Nabaliktad siya. Ano? Kung kanina hindi siya umilaw, ngayon umilaw na siya. Ngayon, sa wirings na gagawin natin dito mga bro, pwede nyo dugtungan. Kuha kayo ng dalawang wire, dugtungan nyo tong dilaw tsaka puti. Dudugtungan natin yan. Papagapangin natin yan papunta dito sa taas. Okay? Dugtungan nyo yan, yung dalawang wire, or pwede yung dilaw lang. Kasi yung puti na yan, ito rin yan, yung puti. Papunta dito yung puti. Pero ang gagawin natin, dudugtungan natin ng panibagong wire. So kuha tayo ng dalawang wire, dudugtungan natin yan, papagapangin natin yung papunta dito sa rectifier. Tapos magbumodify naman tayo dito sa rectifier. Okay, so gawin muna natin. Okay. Mainit na mga bro, pasensya na kayo, mahaba na naman yung video natin eh. Ayan mga bro, so kung makikita nyo, bale naikabit na natin yung wire. So dinugtungan natin yung dilaw tsaka yung puti. So nagpagapang tayo ng wire papunta dito. So ito na po yun. Ngayon ito mga bro, yung ating regulator rectifier, once na nag full wave tayo, hindi na po natin pwedeng gamitin yan. Okay, hindi na natin pwedeng gamitin yan. So anong rectifier yung kakabit natin mga bro? Pwede tayo magkabit mga bro ng Lihoa at saka TTGR. So ngayon, ang gagamitin natin ay TTGR wire or yung regulator na pan GY6. Yan, ganito yan mga bro ang itsura ng ating TTGR wire. So meron po siyang 5 wire. Meron tayong pula, meron tayong pink, meron tayong itim, meron tayong dilaw, at meron tayong green. So ganito mga bro, itong dalawang wire na pinulib natin, yung dalawa, ikakabit natin yan dito sa pink at saka sa kulay dilaw. Kasi na kayo mga bro, isang kamay lang yung gamit natin. Kasi yung isa naghahawak ng cellphone. Ano? Ulitin ko, yung dalawang wire na galing doon sa stator natin, ikakabit po natin yan dito sa kulay yellow at saka dito sa kulay pink. Ayan yan, dalawang wire na yan. Okay, yan yung dalawang wire na yan. Okay lang po yan, magkabaliktad. Ngayon yung pula ikakabit natin dito sa kulay pula. Ayan, sa regulator rectifier merong kulay pula dyan. Okay, pula sa pula. Tapos yung green, itong green na ground, ikakabit natin yan dito sa kulay itim. Ayan, dyan po yan sa kulay itim. Ngayon, yung kulay itim dito sa regulator rectifier, kailangan mga bro masupply nito ng positive or ng galing ng accessory wire. Itatap natin dito yan sa kulay, yan, sa kulay white na yan mga bro.
Okay. So dito meron dalawang wire. Yung pula, papunta yan ng battery. Yung orange, yan yung ating accessory wire. Pagdating dito, naging puti na siya. Ayan, yung puti na yan, yan yung aking accessory wire. Diyan natin itatap yung kulay black. Okay mga bro, ngayon magkakaroon tayo ng pagbabago. Kasi yung dilaw na yan, papunta yan doon sa switch ng ating headlight. 'Di ba? Meron tayong high and low. So, yan dilaw, papunta yan. Ngayon, wala na siyang connection. Mawawalan siya ng connection, kaya hindi yan iilaw. Ang gagawin natin mga bro, maglalagay tayo ng switch para sa headlight, patayan. Tapos, susuplayan natin to galing ng accessories. Ayan, para yung ilaw natin, magkaroon tayo ng ilaw. Pero ang kaibahan ngayon, battery operated siya. So, meron kayong choices kung papailawin nyo or hindi. Kasi, lalagay tayo ng switch. So mamaya papakita kayo yung switch na ilalagay natin, ano. So yun lang yung gagawin natin mga bro. So mamaya balikan ko kayo kapag nakabit na natin kasi masyado na mahaba yung video natin. Hoy bro, saan ka punta? Walang Diyo. 2 hours later. Yan mga bro, so welcome back tayo, no. So bali hindi ko na napakita sa inyo. Tapos na natin ikabit yung bagong regulator rectifier. Ayan. So yung sinabi ko sa inyo kanina, yun din yung susundan nyo mga bro. Ayan. Tapos naglagay tayo dito ng dalawang wire, positive negative, para dun sa nakabang na mini driving light. Tapos yung charger, kasi meron charger dito kanina eh. So nakarekta dun sa positive ng battery. Ang masama kasi niya mga bro, baka pag laruan ng bata yung mini driving light, or pwede makicharge eh, kahit wala yung susi. Ngayon mas maganda, kontrolado nyo ng susi. Kapag ka nakapatay, hindi nyo mapapailaw o hindi kayo mag-charge. Ngayon pag naka-on, saka lang kayo pwede magpailaw or pwede mag-charge. Tapos ito yung kinabit natin na, ayan, ito yung kinabit natin mga bro na switch ng ilaw. Kasi yung stock na ganitong ismas, wala talaga siyang ilaw. Pero ang maganda dito mga bro, meron siya nakabang na lagayan, hindi na tayo nagbutas, meron talaga siyang butas. Okay, so ngayon subukan natin mga bro yung ginawa natin na full wave. Ayan, so pag inon nyo, meron na agad tayong neutral. Wala tong push start eh. Uy, may push start niya sa ngayon. Ayan, one click lang. Ngayon mga bro, kailangan natin masigurado yung kanyang output. Okay? Ngayon, kailangan natin masigurado yung kanyang output. Ayan. So, set lang natin to sa DC, or yung tinatawag na direct current. Tapos itong negative, ilagay natin sa itim. Yung positive, lagay natin sa ano. Ayan, so ang output natin ay 12.7. Ayan, try natin na rin ba? 12.7. So, nagtitrace lang siya. 13.2. So, nagcha-charge yan mga bro. Nagcha-charge yan, ano? Kaso, kumpara mo dun sa full wave, medyo mahina po yan. O, buksan natin ang ilaw. Ayan, 12.4 na lang. 12.3. Bukas ang headlight yan mga bro. Ayan. So, medyo mahina po yan para sa full wave. Ayan. Bakit kaya? Okay, so ngayon, dahil ito yung pinaka battery natin, so ang charger nya, ang pinanggagalingan para sa mag-charge doon sa rectifier. So punta tayo dito sa rectifier. Yan. Bro, pahawak na bro. Yan. Dito sa rectifier mga bro, ito yung pinaka mismong pinag-uumpisahan ng charging. Meron tayo ditong kulay pula. Itatarin natin kung parehas ba yung output ng doon sa battery at yung output dito. Yan. Kasi medyo mahina mga bro yung charging niya. Kung nagte-trace siya, pero para sa full wave, mahina yung trace lang. Dapat nag-14, ano? Check natin to dun sa itim, yung negative. Tapos yung pula, ibit natin dito sa pula din. Ayan. Ayan, nakakabit na. Ayan. So ang minor dito mga bro ay 13.1, naka-minor. So magkaiba sila ng reading dun sa battery. So yun mga bro yung tinatawag na voltage drop. Nagda-drop. Yung galing ng output ng rectifier, hindi siya nakakatawid direkto dun sa positive ng battery. So ang pinakamadaling pwede nyo gawin dyan mga bro para masolusyonan nyo, yung kulay pula na yan, mag-tap kayo ng wire, baybayin nyo yan. Magbaybayin nyo, papunta kayo ng positive ng battery. Pero hindi pwedeng ganun, kailangan duman siya ng fuse. Bakit? Kasi mga bro, pag dandirekta nyo yan, yung pula na yan, nakarektahin dito sa pula na rin na ito. Ayan, yung pula na yan, magkakasama. Eh, ang mangyayari nyan, yung signal light, yung busina, yung starter, mawawalan kayo ng fuse. Kaya kailangan
yung pula dito, maglagay kayo ng wire, itap nyo sa fuse. Ayan, meron tayong fuse dito eh. Ayan. Ayan yung safety fuse natin, dyan yung itap. Okay, so ang problema, ayan o, 13.2 na. Ayan, 14.1 pag nire-rev natin. Okay? Pero dito sa battery, nasa 13 volts lang. So yun yung tinatawag ng mga bro na voltage drop. So either meron yung full boost na wire o grounded na, merong grounded na wire. Pero para masolusyonan natin yan mga bro, ibabypass natin yung pula dito, irerekta natin papunta dun sa fuse. Okay, so ganun yung gagawin natin. Kasi inabot na tayo ng anong oras na, ang init na pati. Meron dito dito sa atin na ice smash galing ng Taytay mga bro. Tapos ito, full wave naman. Tapos na tayo dun sa mini sporty. Ngayon, barako naman. Ano yan bro? Okay lang ba dyan? Paya ka na bro ah. 2 hours later. Yan mga bro, so welcome back tayo ano. So bala ang ginawa natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, naglagay tayo ng wire. Dito yan, binaypass natin papunta dito sa fuse. Okay, papunta dun sa fuse or papunta ng positive ng battery. Yan, yun subukan natin mga bro ano. Kaya na kayo mga bro, medyo mainit na. Ayan o, yung battery natin ay 12.4. So nag-charge na talaga siya. Kanina nasa 10 lang yan, 10 volts lang diba. Ngayon 12 na. Pagkaganyan mga bro, kaya na mag-push start yan o. On. So meron tayo neutral. Yan, pag in-start mo, saglit lang siya mag-start. Hindi na malulubatan yan mga bro ano. So yun yung mga issue ng ano ito bro, Smash R. Yung issue nito mga bro, nagkakaroon talaga ng loose connection or hindi ko alam kung napupulbos ba yung wire niyan. So ang gawin nyo, i-bypass nyo na lang yung galing ng rectifier na kulay pula, dugtungan nyo ng wire papunta dun sa fuse or papunta dun sa positive ng battery para mag-charge yung ating battery. Ayan. So ngayon ang minor niya ngayon ay nasa, ayan, 13, 12.9, 13.1. Yan yung minor niya. Okay? Yan ang minor niya, 13.1. So normal na yan. So ngayon mga bro, ay ibabalik na po natin yan kasi meron pa tayong wawiringan ito. Ano na lang naman yan, mini driving light, tsaka ayan, konting wiring na naman yan mga bro. Napakadali na yan ano. So hanggang dito lang siguro yung video natin. Hindi ko napapakita sa inyo mga bro yung kung paano natin buuin yung motor kasi mahaba na masyado yung video natin. So ayan, so gusto ko lang i-shoutout si bro. Yan, shout. Ano pala pangalan mo bro? Rocky Munday. Yan, si bro Rocky, galing pa ng Quiapo. Quiapo, di ba? Layo pa eh. Si bro, galing pa to ng Tugigaraw. Taytay Rizal.